Ito na ang programang mabilis na tulong, malasakit sa tao ni Mara Tamundong. Matulungin sa kapwa, lalo na sa seniors, kabataan, mahihirap, single parent at head of the family. Ito ang programang para sa inyo. Mara Tamundong, may malasakit sa inyo. Programang pangmasa ay nandito na, mabilis na pagtulong ni Mara Tamundong. Malasakit sa tao, lagi sa kanyang puso. Seniors, kabataan, hindi pababayaan. Mahihirap, single parent at head of family, makakaasa kayo ng tunay na serbisyo. Walang alinlangan ng pagtulong sa bayan, maka-Diyos, maka-tao, makamasang totoo. Mga proyektong dongwa na nagmula sa kanyang puso, di mapapagod si Mara, pagsilbihan kayo. Tunay na malasakit, pakikinggan kayo. Ito ang programa na para sa inyo. Mabilis na tulong ni Mara Tamundong, malasakit sa tao, yan ang laging tugon. Ito ang programa na para sa inyo, makatao, makamasa, handa laging tumulong. 3 taon na siya na bumababa sa Manila. Kahit, actually, hindi lang sa Manila kahit sa probinsya, nang tumutulong po siya, aside po sa online registration. Kaya po, dapat po tayo talaga magpasalamat at nagkaroon tayo ng katulad ni Miss Mara Tamundong. Ngayon naman po, syempre, ang pinakahihintay natin, nanood natin, di ba, nagawa niya ang lahat-lahat. Ngayon, ipapakilala natin sino ba ang taong ito. Siya ang tinatawag na superhero ng mga senior citizen sa ating henerasyon. Ito po ay walang iba kundi si Miss Mara Tamundong! Palakpakan din natin siya. Magandang hapon po sa inyong lahat! Kita niyo naman, ang galing natin mag-practice ngayon kasi kailangan talented tayong lahat, di natin masasabi ang panahon. Pero magandang hapon po muli sa inyong lahat. Ako po ay natutuwa sapagkat nabigyan ako ng pagkakataon ngayon na kayo po ay aking makilala, makadaupang palad. Nagulat ba kayo? Isang maliit na Mara Tamundong pala. Pero nakita niya naman po. Actually, yung pinakita ko pong mga video sa inyo, yung mga footage ng mga nagawa ko, iilan lamang po yan. Dahil sa dami ko na po talagang napuntahan, halos 3 taon na po na ako ay bumababa sa bawat barangay, umiikot sa kabuuan ng Maynila, lumalabas pa outside Manila, nakapunta na po ako kung saan-saang lugar, probinsya, sapagkat pinopromote natin at tinutulungan po natin ang National Commission of Senior Citizen para sa online registration po ng mga senior citizen natin. Inaantok po ba kayo? Yeah! Ayan ang maganda sa lahat, yung hindi inaantok kahit na mahaba yung video. Gusto ko lamang pong sabihin sa inyo na ako po talaga, dahil ipinanganak at lumaki ng San Andres, Bukid, Maynila, kahit ano pong awat sa akin ng iba, kahit na awatin po ako ng barangay bumaba, hindi nila ako maawat. Dahil iba po talaga kapag dito ka ipinanganak. Matatakot ba nila ang isang San Andres, Bukid, Maynila? Matatakot ba nila ang isang tao na ang gusto lamang makatulong, makapaghatid at makapagbigay pag-asa sa ating mga kababayan? Siyempre, ito na rin po yung panahon para tayo naman ay magkaroon din ng tinatawag na kaginhawaan kahit paano. Paano po ito mangyayari? Mangyayari lamang po ito kung bubuksan natin ang ating puso, bubuksan po natin ang ating sarili sa mga tao na kailangan po talaga natin tutukan. Actually, hindi naman po ako nakatutok lamang sa mga senior citizen. Kung hindi ako rin po ay tumutulong sa iba't ibang sektor po at sa iba't ibang tao, like yung mga head of the family, yung mga katulad po ninyo na naghahanap buhay araw-araw. Maniwala po ba kayo na sa San Andres, Bukid, Maynila, dahil maraming mga pila po dyan sa Onyx, sa Dagonoy, doon sa Estrada, meron po yan sa Topacio, meron yan doon sa Pagtawid sa kabila. Lahat po ng mga nagsasidecar po dyan ay aking kaibigan. Bakit ko po naging kaibigan? Kasi nakita ko po na ang hanap buhay ng mga kababayan natin na nagsasidecar lamang ay maliit lamang. So kahit na konti lang po yung lalakarin ko, pupunta lang po sa isang kalsada, magsasidecar pa po ako. Para lamang makatulong, makadagdag sa hanap buhay. At naging close po ako sa mga ibang nagsasidecar dahil nga, syempre, kapag minsan, di ba, may pasahero ka, tapos friendly pa yung nakasakay, makakakwentuhan mo.
Naku ate, alam mo ba, wala akong pambiling gatas ngayon kaya naghahabol ako kasi yung gatas ng ano ko, yung Bear Brand, hindi ako makabili kasi wala pa akong boundary. So, ibig ko sabihin, hindi po yan kwento na dahil naisip ko lang, kundi talagang totoo po nangyayari. Kadalasan po na high blood po yung sidecar na sinasakyan ko. Sinasabi ko, tay, kaya mo pa ba? Kasi kung hindi, tumigil muna tayo para makainom ka ng tubig, bibilang kita ng gamot. Minsan may mga sidecar po na umiiyak na lang. Sabi niya, alam mo ma'am, sa totoo lang, ang hirap talaga ng buhay namin. Kaya lang, mas maigi na po itong may hanap buhay kaysa naman wala po akong mapagkunan. Kaya kahit nakadiri ka ng araw, umuulan, talagang tinatangkilik ko po ng sidecar. Maniwala po kayo, mas pinipili ko pa pong sumakay ng sidecar kaysa mag-taxi. Doon na kapag umuulan, sa SM Manila. Di ba, minsan, syempre, sa yun po ang sinasakyan ko. Kaya sasabihin ng mga iba, ma, pwede naman tayong mag-taxi, talagang sidecar pa. Hindi kasi, mas bibigyan ko na lang ng malaking bayad yung sidecar kasi alam ko yung hirap, napapawisan, natutuyuan, nababasa. So, dapat lang na ang puso po natin, buksan natin, ang paa natin, itapak natin sa lupa. Kahit na ano pong mangyari, kahit na umunlad tayo, umasenso tayo, bigyan tayo ng maraming biyaya, hindi po natin kailangan kalimutan na tayo po ay tao. Katulad ko po na ang dinasal ko lamang ng panahon ng pandemya na mabigyan ako ng paraan para ako po ay makatulong. Dinala po ako dito ng Diyos para makatulong. Imagine, hindi naman po ako politikong tao. Hindi ko naman din hinangad pumasok sa politika. Sabi nga nila, sakit ng ulo, gagastos ka pa. Pero lahat po ng bagay ay may magandang dahilan. Naniniwala po ako talaga dyan. Dahil ako po nung pinasok ko ang politika, hindi ko po inisip na ako ay mananalo. Kung hindi, gusto ko po tignan ano ba talaga ang sitwasyon ng mga kababayan natin. Bakit ba hindi nalulunasan ang kahirapan? Bakit hindi nasusolusyonan yung mga problema? Katulad po ninyong mga sidecar. Kadalasan problema nyo, wala kayong terminal. Wala kayong lugar. Para kayong paru-paro kahit saan lumilipad. Sorry paru-paro. Hindi kasi, iba kahit saan, kung saan ka tatabi doon, nasuhulihin ka pa. Alam niyo po ba, minsan ako pa nakikipag-away sa pulis kasi, di ba kapag sa mga highway, bawal na tumawid dyan kadalasan. Ay, hindi ako may dahilan. Ako ang ano yun, ako pagalitan nyo kasi ako talaga yung nagtulak na ihatid ako. Yung mga ginawa niyang staff ko yan, mga bakit po ganun ang nangyari? Bakit sa dami pong nakaupo, sa daming naglingkod, bakit po walang solusyon na ibinigay po sa inyo? Ano pong sagot nyo dyan, Tay? Sa tingin nyo, Tay, ano ang nakikita nyo na dahilan? Bakit terminal lang, di pa kayo mabigyan? Bakit hindi kayo mabigyan ng benepisyo? Hindi kayo mabigyan, matulungan na magkaroon kayo ng PhilHealth, na kayo magkaroon ng SSS? Bakit, Tay? Walang PhilHealth. Bakit kaya, Tay, na hindi kayo napansin? Hindi po ang talaga pinapansin ng gobyerno. Bakit po kayo hindi pinapansin? Dahil gusto nila. Gusto nila, paalisin pa kami. Ang gusto yata nila, sa ikan may aircon. Eh di, ang bigat nun. Mas mabigat pa yung aircon sa pasahero. Bakit po kaya? Bakit? Dahil hindi sila bumababa. Dahil hindi po kayo nilalapitan para kausapin. Dahil hindi nila nararanasan na maghihirap. At hindi nila nararanasan na itapak ang kanilang paa sa lupa. Yan ang katotohanan. Eh mahirap naman, mga multo ata sila, nakalutang lagi. Ay hindi natin maabot. Paano mo masasabi na maglilingkod ka kung yung sarili mo hindi mo ibababa sa tao? Tapos ngayon, aawatin nila ako, sasabihin nila, nagpapasikat ako dahil tumutulong daw ako sa mga senior citizen? O bakit hindi sila ang gumawa kung talagang gusto nilang maglingkod? Bakit kailangan ako pa ang bumaba? Ngayon, gusto kong tulungan ng mga tao, aawatin nila. Katulad po ngayon, may nag-report sa akin na yung isang konsehal dito, kanina kasi may accreditation po dyan sa City Hall ngayon, yung konsehal, nilapitan yung isang leader ko at ang sabi, pwede ba huwag niyo nang tulungan si Mara Tangdong? Ibang klase talaga, di ba? Bakit daw? Kasi hindi sila mananalo sa susunod na eleksyon. Kinakabahan sila. Ay mga siraulo pala sila eh. Eh bakit hindi
sabihin sa pagbumukha ko yan, nang talaga namang makatikim sila, is sobrang kakapalan na eh. Hindi na nga kayo tumutulong, aawatin nyo pa yung tao na naglilingkod, na sarili kong pera ang ginagawa ko, na samantalang sila ang may hawak ng budget at hindi nila awatin mo pa ako. Hindi lang tayo Katoliko eh. Talaga namang hindi ko lang maintindihan eh. Kaya nilabas ko na yung firing ano ko eh. Wow. Baka minamaliit ako. Kala yata yung kaya nilang gawin, hindi ko magagawa. Yung hindi nila kaya, yung ginagawa ko talaga. Di ba, Tay? Gusto mo ka magkaroon ng PhilHealth? Gusto mo rin ng babae? Ay, joke lang pala. Hindi. Gusto mo magkaroon ng SS? Sino po may SS dito? Actually naman, ang senior citizen, automatic yan. Pag tumutong ng senior, automatic member ka ng PhilHealth. Kasi kung ano man yung hindi mo na ibigay na contribution, pag senior citizen ka, automatic gobyerno na magbabayad para automatic PhilHealth member ka. Ang kailangan lamang kayo ng maayos. Ano po ba ang makukuha ninyo sa inyo ng gobyerno? Siyempre, dapat yung mga sidecar na sobrang lumang-luma na yung dinadala nila, tulungan naman kayo na may paayos yung inyong mga sidecar. Gusto naman kung yung kalsada nga, bungkal na walang katapusan, baka may kayamanan sa ilalim, hindi nyo kasi tinitignan. Baka nandyan yung gold bars. O diba? Eh sa St. Anthony pa lang, every year eh, binubungkal yan eh. O diba? O. Sisirain gagawin. Eh paano na po tayong mga buhay? Paano na tayong may mga nangangailangan na kailangan pakainin ng pamilya, pag-aralin ng anak? Paano na po tayo? O gusto na nila, mamatay na tayong lahat. Eh, ang katuwiran ko po ganito, empatsyo na kayo, ayaw nyo pang ibigay sa iba. Di po ba empatsyo na tawag dun sa lahat, ikaw na lang makinabang? Eh, kulang na lang, lumabas na sa tenga sa ilong mo kinakain sa sobrang kabusugan. Eh, bakit hindi nyo maibaba ang pondo? Bakit hindi nyo mabigyan ng totoong programa ang mga tao? Di ba, Tay? Eh, gusto ata nila humakain ng itak, hindi. Yung itak ng pagmamahal. Alam po ninyo, ako sa totoo lamang, nilalakasan ko lang po yung loob ko. Kasi during the time na ako po ay gusto ko sana tahimik lamang po yung pagtulong ko. Kasi sabi ko nga, nung nakita ko po nung campaign, nung ako ay nangangampanya, bumababa sa lahat ng barangay, sabi ko, hindi ko matitiis na hindi ako bumaba pagkatapos ko pong makita yung katotohanan. Kaya right after election, bumaba na po ako, nagkaroon ako ng outreach program, food feeding sa mga kabataan. Sa isang araw, pumupunta po ako sa 12 hanggang 14 na barangay. Imagine, from 6 a.m. hanggang 12 midnight, ako ay nasa kalsada. Ang pinapakain ko po ng mga kabataan ay nasa 3,500 ng mga bata. Plus, bawat barangay, mga senior citizen, inaabot ng 100 kada barangay. Lahat po nang yang ginampanan po dahil sabi ko, gusto kong makita ng mga tao na mayroong pa rin totoong tao na pwede po talagang tumulong sa atin. Ang kailangan lang po natin gawin, kapag natagpuan natin ang tao na yun, kailangan yakapin din po natin at mahalin natin ang kanyang ginagawa. At syempre ako, in return, gusto ko po maramdaman ninyo na mayroong pong puso ang isang maglilingkod dapat. Na mayroon siyang damdamin. Hindi lamang dahil mahirap ka, hindi lamang dahil may pera ka, kundi kailangan mo ng tulong, kailangan natin magtulungan, kailangan magkaroon tayo ng totoong pagmamalasakit sa bawat isa. Wala na pong mangyayari sa atin kung hindi po natin ito aayusin ngayon. Sapagkat ang maapektuhan dito ay mga anak natin at mga apo. Kung sa tingin po ninyo ngayon, kayo ay nahihirapan, sa tingin ninyo paano po susunod na generasyon. Sabi nga ng anak ko, Mami, di ba bakit ka lumalabas pa, Mami? Napapagod ka lang. So, pinaliwanag ko sa aking anak na itong ginagawa ko. Miss Diana, long time no see. Dahil gusto ko lumaki rin po sila ng maayos, na yung paglabas sila ng tahanan, magkaroon din sila ng magandang pananaw sa buhay.
Kumbaga sa akin po, talagang binigay ko na po yung buong puso ko at kaluluwa ko para lamang makatulong. Kahit paano, magkaroon tayo ng magandang kaisipan pa rin para sa lahat. At yung programa na dapat kong ibaba sa inyo, kailangan talagang ibaba. Kaya imagine po ninyo kung ilang barangay. Kasi ang budget ko, kung sino po ba yung mga senior citizen dito? Meron po bang imagine, ang mga senior citizen, meron na po kayong 43 billion pesos na budget para sa inyong health insurance na siya pong pilit kong ibinababa sa bawat barangay, sa lahat ng mga senior citizen, para ito po ay matanggap ng mga senior citizen natin dahil ang bawat senior citizen ay entitled sa 5,000 pesos worth ng health insurance. Plus meron pang mga livelihood program, meron pa hong ibang programa para sa inyo at yung bagong expanded centenarian ACLO na kapag tumungtong ka ng 80 years old, meron kang 10,000, 85 years old, 10,000, 90 years old, 10,000, 95, 10,000, 100 years old, 100,000. Opo. Eh sana nga, baka 1 milyon pa nga kulang yan. Sino ba nagsasabi? Opo. Pero itong sinasabi ko, ito po ay batas na. At syempre, ito talaga po, ipinaglaban din ng mahal na Presidente Bongbong Marcos para din kahit paano, yung mga senior citizen, kahit naman hindi ka senior citizen, basta magulang ka, lahat ng sakripisyo, lahat ng income mo, wala nang matitira sa bulsa, lahat yan, para lamang makatulong sa ating pamilya. So, dapat lamang na kayo po ay makinabang sa pondo ng bayan. Bakit nila pipigilan yung 43 billion? Bakit pipigilan yung programa? Para saan? Para mapunta sa bulsa nila? Hindi ako papayag dahil kailangan mapunta sa bulsa ng bawat isa dito. Hindi, katotohanan lang po yan. Sa dami ko pong napuntahan, lahat po ng tao naghihirap. Meron pa akong 2 senior citizen na pinasyalan sa kanilang tahanan na nakahiga lang po for 4 years dahil sila po ina-stroke na mag-asawa. Imagine kung gaano kahirap. Yung nag-iisa nilang anak na nagtatrabaho, kailangan po silang iwanan sa kapitbahay dahil kailangan maghanap buhay ng anak. Nung nakita ko po yung sitwasyon ng 2 senior citizen na mag-asawa, halos mahimatay po ako. Dahil ano pong sabi ng senior citizen, ma'am, kumusta na yung baby mo? Nagre-request na kami na pasyalan para mabibi kami. Hope na okay, no? At safety. Opo, okay. Nag-believe na si Matthew nung ano. Wala silang pagkain, wala February silang 14. kuryente minsan, wala silang mainom na tubig. Nakakaiyak kasi imagine for 4 years, nakaganon lang po ang sitwasyon nila. Kaya nung umakyat ko ako, ilang taon na kayo, Tay? O singilin na natin yan. Malaki na yung utang sa inyo. Pero lahat ba lang Umiiyak po yung mag-asawa. nationwide naman po ang National Commission at Sinisin. Pero dahil nga sa umiiyak yung mag-asawa at alam mo kung ano bilang sinabi sa akin. pagsuporta sa mga Ma'am, programa ng salamat, national kasi sa Pangulong Bongbong first time Marcos. lang po may dumalaw sa Siyempre, amin. sarili niyang Kasi budget ang usually, pag ginagamit mga niya. ganitong stroke na, Kaya hindi na medyo nakakaboto, hindi na limitado. po kami pinapasyalan ng kahit na Nasa tulong. Lipa, Batangas po kami. So, nung sinabi ko po yung Time, all registration, Rodriguez na-register ko po Rizal, sila Quezon mismo. City. Sinabi ko po Yan, yung tapos matatanggap. sa Halos Caloocan, tapos talagang dito pa sobrang Rodriguez iyak. ng Maynila. Dahil ang sabi nila, hindi raw nila akalain na botante o hindi, kasama pala sa programa. Sabi ko, yan po dapat ang pinapaliwanag ng barangay. Dahil ang programa ng OLE registration, yung National Commission of Senior Citizen ay tahanan po at ahensyang sarili ng mga senior citizen. Na kung saan, dapat ang una pong magbibigay ng tamang impormasyon sa inyo ay mga barangay. Di po ba? Ngayon po, gusto ko malaman, ano po ba kalagayan po ninyo sa ngayon? Yung kita ninyo, paano po ba? Opo. Ang karamihan pong miyembro ko, yung may edad na rin, tulad ko. Opo. Eh alam po, ang inaanan nila, yung kay Maya, pag halimbawa po yung mga barangay, pag ikawa na sabihin nila, alas 2 sa titigil, alam alas 2 lang. Ganun pa itong iba. Ba't kinabukasan? Ano po ba yung mga kay Maya nila? Bakit sabi nila? May palakasan kasi minsan sa barangay eh. Pero pag, Palakasan niya, totoo yan. pero pag pinandahan namin dito sa Oscar, makikita nila yung papel,
Nakapirma na. Nakuha din pera. Nako. Sa barangay po kasi So nagreklamo po kayo sa OSCA. sabi po namin sa OSCA. Anong sabi po sa inyo? Susunod na lang daw po, pero wala na yung pera. Sabihin nyo, napirmahan na nga ito, tapos susunod pa. Kailan susunod? Yung susunod na bayaran ulit. Susunod na bayaran. Hindi kasi alam, dapat talaga kasi ang mga nakaupo, yung katulad na may mga, syempre, konsehal, may congressman, yung mayor, dapat talaga yan, tinututukan yung mga ganyang problema. Kasi unang-una, ang laking epekto po niya, lalo na kung yung hanap buhay mo o yung benepisyo mo ang nakasalalay na hindi mo makukuha. At ano po na yung, yung problema ko rin po sa pilahan namin ng tricycle at saka yung padjak. Ginawa ko po dyan, para hindi na sila nag-aaway, isang pila na lang. Para rumble-rumble na tayo. Hindi po. Mahala na gang, rumble-rumble na to, sama-sama tayo. Ang ginawa lang po doon, kung sino yung nasa unahan, doon sasakay ang pasayero. Yung miyembro ko. Presidente namin ako ng Venus, tsaka yung isang order sa ano. Hindi parang sinasabi na ho ng barangay, ikaw namang problema sa lahat, bahala ka na. Kapag ako umupo, ako pa magbibigay ng butaw sa inyo. Baliktad. Ako pa magbibigay para wag na kayo mag-away-away. Para talagang sigurado uuwi kayo na hindi kayo na-stress, meron kayong pambiling bigas. Di po ba? Basta isasakan nyo lang ako sa cyber. Basta isasakan nyo lang ako, makita nyo ako sa Robinson o dito sa SM Manila. Sige, type ko, Miss Diana. Ako, ikot ko pa ang buong Maynila. Sa totoo lamang, syempre, pag taga rito ka. Kayo po, taga saan? Type ko yung... O kayo, narinig na po natin, meron pa ho ba kayong hinaing dyan? Para mailapit natin yan. Kayo po, ang inyong presidente. Aba, ang magandang presidente ninyo. Mara tayo. Ma'am, sa pagka nagbibigay ng ayuda galing sa nasyonal, ay iiwan ang PODA. Although nabibigay nila sa mga transport group, pero ang PODA, Naiiwan. wala. Iko-contest ko yun, ma'am, pero tapos na. Wala na. Sabi mo bakit? Eh, kami ngayon, poorest to the poor. Tama. Sila ang bigyan nyo. Ang mga PODA, kami nga hindi kami sasakyan eh. Ang sasakyan, yung mas mabilis. Yung mas mabilis, tama. Pero sana pagka ganyan may bigayan ng ayuda. Yan, Miss Diana. Ibigyan nyo naman yung mga PODA. Talagang hindi kayo nabibigyan? Ano pong dahilan nila? Mabagal daw kami tumakbo. Mabilis naman to. Grabe naman Basta yan. mahiling lang namin pag once na maupo kayo, bigyan nyo yung, ilagay nyo po sa puso ninyo ang mga PODA. Kawawa ko na. Hindi lang ilalagay. Isasama ko pa kayo sa lahat. Ang mga padyak mo. Gusto nyo ba magkaroon din kayo ng opisina sa Kaya ko kayo ng lamesa para naman hindi na kayo inaapi-api. Gusto nyo ba yun? Yan ang gagawin natin dahil sinabi nyo sa akin yan. Sigurado na. Alam po ninyo ako masyado akong maawain eh. Pero sa naaapi. Hindi sa tao walang hiya. Sinasabi ko na po. Ano po? Inaapi kayo? Eh talagang malalapitan dahil bibigyan ko nga kayo ng lamesa dun eh. Ayaw nyo pa nun? Para naman kayo mismo, direkta, makakalapit, direkta ang problema, masusolusyonan. Bakit idadaan pa kung saan-saan ang naglilingkod nandun sa opisina, naka-aircon lang? Bawasan natin yung aircon nila. Bawasan natin yung pagka-empacho nila. Para naman pumayat sila ng konti. Tayo naman na medyo tumaba-taba. Kaya ko kayo ng lamesa para naman hindi na kayo inaapi-api. Gusto niyo ba yun? Yan ang gagawin natin dahil sinabi niyo sa akin yan.